So ayun, okay. KGX, kumusta tayong lahat? At check natin to, discuss natin yung nangyari kay Bitcoin, no? Kumbaga, titingnan natin, ito yung sinasabi ko na lagi yung tinitingnan dapat, no? Yung, sorry, yung pumapasok at lumalabas na pera galing sa ETF, no? Ito yung total net inflow or yung pinaka-outflow pala nila kasi negative, kaya outflow. So 817.87 M ang lumabas as of January 29, 2029. Kung mapapansin natin dito, kaya nagkaroon ng siguro laglag si BTC. Ito yung sinasabi natin no isang araw na merong 100 something 140 ba na or 108 million na lumabas or 114 exactly. So nasa nakaraang video natin 'yon. Kaya sila nagkaroon ng konting drop. Pero every day, if ever na naglabas sila at nagbenta sila daily katulad nito, yun ang nangyayari ngayon. Totally, ang laki ng effect nito kay BTC. So, kung papansin natin, kaya nagkaroon ng drop, di ba? Sobrang lalim pa nga ng drop na binigay niya From 90,500 to 81,000. So for me, ang next support nito, this 81,000, no? Etong area na to. At para sa akin, kailangan may pumasok na pera dito para at least kahit pa paano mag-pump ng 84,000. So talagang totally, yan yung isa sa titingnan natin kung kayang kunin. So, if ever na hindi niya kayang kung ma-reject siya dyan, possible bumalik siya dito, or rejected ulit, possible bumalik dito. And then kapag ito, totally na-reject ulit at bumalik dito sa area na to, at na-break yan, possible makikita natin ulit si 80,000. Di ba? So, step by step siguro yung gagawin natin dito. At least kahit pa paano, importante na monitor na natin yung pumapasok at lumalabas na pera doon sa ETF. No? Kung titingnan naman natin sa greed index, no, sa Bitcoin fear and greed index naman, mapapansin natin extreme fear na, no, yung nangyari. So katulad nito, ang mga karaniwan sa na ano dito, no, na sumusunod dito tayo mga retail, no. Ako, wala kasi akong Bitcoin ngayon tulad ng sinabi ko, matagal na tayo nag-release, matagal na tayo nag-sold, no? So, naghihintay na lang tayo another bear market. For me, maganda itong nangyayari ngayon. Para sa akin, sobrang ganda nito na nangyayari ngayon. Kasi, bakit? Kasi gustong-gusto ko na bumagsak ang value ni BTC, mga kapatid. Ang buying area ko kay BTC ay around 75,000 or 73,000. Yan yung isa na buying area ko dito. No, ibig sabihin, dito na ulit ako mag-i-start mag-ipon ngayon ng Bitcoin. Yes, alam naman natin na masyadong KGX, masyado ng ano yan, masyadong mababaw pa yan kapag nag-ipon ka na ng Bitcoin, no? So, para sa akin, hindi, no? Kasi bakit? Ito yung tinatawag nating DCA or dollar cost averaging na kung saan na hindi naman isang lapag yung pagbili mo. 'Di ba? So, ibig kong sabihin sa isang hindi naman isang lapag yung pagbili mo if ever meron kang 100,000 or sabihin na natin meron kang 1,000 pesos, 'di ba? So, first attempt na bili ko is nasa 75,000 which is 100 pesos which is 10% ng assets ko. Ganun ang ginagawa ko. Hindi yung 75 na or hihintayin ko si 60,000, si 50,000, si 30,000 ulit. Tapos doon ako maglalapag ng malaki. Swerte mo kung ganun talaga yung mangyari kay BTC, di ba? So para sa akin kasi pinasukan na tayo ng ETF, yung institution nandiyan dyan na, tapos Donald Trump, syempre alam naman natin pinakamalaking KOL ng buong crypto is Donald Trump. So for me, ito yung time para sa akin na mas maganda mag-DCA. Alam niyo naman yung nangyari sa atin sa Ethereum, di ba? Yung nagkaroon tayo ng live na pagbili natin ng Ethereum ng DCA ang ginamit natin from 1,750 ay 1,770, 1,440, 1,450, bumalik tayo ng 1,555, tapos sabay biglang lumipad na siya ng 4,000. Kaya lang maaga tayo exit doon ng I think 2.4 K nag-exit na tayo kay Ethereum. Pero still ganun pa rin yung strategy na ginagawa ko ngayon, no? Ang gagawin ko from 75, bibili na ako diyan ng 10% ng asset ko. Kunyari, kung ang kaya kong ibigay is ang kaya kong invest kay BTC is around 100K. So yung 10K ang unang bili ko ng BTC. And then pag bumaba ulit siya ng 60,000 or 60 or 75, bumaba ng 65, bili ulit ako doon, no? Bibili ulit ako ng another 10,000. Pag bumagsak ulit siya ng another 50, bibili ulit ako doon ng 20.
20K. Pag bumagsak ulit siya, bibili ulit ako. Habang bumabagsak, bumibili ulit ako. And then, kapag nag-pump naman siya, hanggang sa hindi nakukuha yung first buying area ko, so bibili ako, bibili pa rin ako. So yun yung ginagawa ko kapag bear market. Hinahati ko sila. Ganon din kay Ethereum. So kay Ethereum, ang first buy ko kay Ethereum is around I think 2,700 or 2,650. So yan siya. Tapos every 200 yan, bibili na ako doon, no? Kasi naniniwala naman ako na after pag nagkaroon ulit ng bull market, I think lilipad din sila, no? Tulad ng sinabi ko, invest yung kaya nating, hindi naman yung ano kasi hindi naman ako naniniwalang lahat ng yung invest natin, yung kaya nating mawala Yung invest dapat na hindi tayo may stress, di ba? Kasi karaniwan na-stress ka kapag na-stress ka na, puta, tigil mo na, di ba? Pero kasi ang laro talaga ng crypto is talagang totally para siyang sugal talaga, no? Napaka volatile, napakabilis ng drop, napakabilis ng ano nito, napakabilis ng lipad, napakabilis ng drop, no? Magsalita lang si President Donald Trump, nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng solid pump si BTC, di ba? Pag negative naman ang sinabi, solid drop naman siya. Ganun din sa Fed, di ba? Ganun din sa Fed, di ba? So yun yung mga isa sa ginagawa natin. So far, naka-ready naman na ako dito first 10K. So nandito lang naman ako. Dito ako kukuha. Ang gagawin ko, Bitonix ang gagamitin ko for the BTC. Ethereum is Bitget. So ganun. Kasi karaniwan talaga, hindi lang naman dapat iisang platform ang gamit mo. Meron din akong coins.ph, doon tayo nagti-trade. So doon ako nag-iipon if ever baka XRP ang ipunin ko sa coins.ph, no? So tatlong platform yung ginagamit ko kasi bakit? Kasi parang bangko lang 'yan, hindi pwedeng lahat ng assets mo nasa isang bank, 'di ba? Dapat hati-hatian, 'di ba? So ganun yung gagawin natin at gusto ko ipakita ko sa inyo yan para at least kahit papano yung journey natin sa pangalawang cycle natin ngayon kay BTC ay kay crypto is makikita natin kung magiging profitable ba tayo, no? Kumbaga sa akin, dapat ang ihanda mo dito kapatid yung yung pera na i-invest mo dito, dapat hindi mo pwedeng withdrawin, okay? So, i-ano mo siya, dapat once na pumasok ka na dito, ang target mo na dapat ano ba yung next bull market. Ang dami ng lahat sila sinasabi nila na 2030 ang next bull market at ngayon 2026 marami nagsasabi magkakaroon pa ng isang pump si BTC. So far wala na tayo doon. Kung mag-pump man yan, okay lang ako. So, ang gagawin ko lang, hihintayin ko lang yung big drop nila. So far, 75. So ngayon, ang tanong, KGX, bakit 70? Bakit ang aga mo bumili? Hindi natin alam kung gaano kalalim yan. Diba? Ang dami nagsasabi, 30,000. So, sabi-sabi lang yon. Kung mapunta man sa 30,000, wala naman ako magagawa dun Kung pupunta siya ng 30,000 Ang importante, nakapag-DCA ako. Kaya nga DCA, dollar cost averaging. Kasi, habang bumibili ka pababa, bumababa din naman yung average kung saan ka bumili, 'di ba? Hindi naman porket bumili ka ng 75 at nag-DCA ka 75 pa rin yung hinahabol mo. Hindi, bumababa din siya. Okay? So bumababa din siya. If ever bumaba ng nasa 65,000, bumaba pa ng 63, depende sa i-invest mo, 'di ba? Ito is not financial advice mga kapatid, pero ganun lang yung technique na ginagawa ko pagdating kay spot. Sa spot ako, nag invest ng mas malaki. Sa future kung mapapansin nyo, mababa lang. Pero pagdating sa spot, ayan na yan. So, dyan na tayo mag invest kung ano yung kaya natin at yung hindi tayo may stress. So, yun lang yun mga kapatid. Or, pwede kayong bumili ng every week, di ba? So, ang target ko pa, hindi lang basta BTC, no? So, target ko ay pumunta sa gold, pumunta sa silver. Dito kay TradFi. Kay BitGet naman ako niyan, no? Kay BitGet lang ako dito mag-invest ng gold and silver. So, titingnan ko, syempre, I think hindi naman to puro pataas lang, 'di ba? Si gold, no? I think magkakaroon din to ng possible na magkaroon siya ng drop. Katulad ngayon, 'di ba? Tingnan niyo, nagkaroon ng drop, 'di ba? So, tingnan natin kung ano yung wala kasing history si dito si gold Pero soon kukuha ako ng isa pang source na para makita ko kung ano ba yung all-time low na nangyari kay gold. Tapos para at least alam ko kung saan ako bibili na area. So for me, dapat ready na yung
pinang-i-invest ko dito para at least kahit paano ready ako kapag may bumagsak, bili ka agad. So far sa ngayon, meron na ako kay Bitonix, no? So, naglagay na rin ako dito para at least kahit papaano pag bumaba ng 75, first buy ko yun, 75. No? And then wala na yon, wala nang benta-benta yun, no? Wala nang benta-benta yun. Ang mangyayari doon is talagang naka-ano na siya, naka-maintain na siya doon. Kumbaga parang naka-time deposit na yan ng 3 years or 4 years, no? Ganun ang ginagawa natin. Okay, importante yan ha. Sana makita nyo to lagi, yung daily inflow and daily outflow. So, ang dami nagsasabi ito, cumulative total net inflow. So, ang sinasabi dito, updated just January 29, 2026. Etong mga to, ito yung total na net inflow niya, yung pumasok sa kanya simula at simula. So, yan, 55.52 billion. So, ayan na yun. Yan lang yung ating news ngayon. Pero sige, sa Gainers Trade. Sa Gainers Trade naman, kung mapapansin natin, dun sa Facebook naman natin, bulgar na bulgar yan eh. Di ba? So, sa Gainers Trade, mapapansin natin, kay Cent, nag-profit kami kanina, no? So, sa susunod, bubuksan ko na rin yung Facebook page ko dito. So, masyadong mababa lang yung ating, mabagal lang yung ating internet. So, para ito siya, si Set, Cent. Yan. Yung iba nasa 200%, yung iba naka, ayan, ayan. Ngayon, nag 70% siya, pero kanina bumagsak na to ng 55%. So, ayun lang yun. Pagkagising ko kanina, goods na goods. Pero I think nasa 60% to. Nasa 60%. Iba kasi yung future sa ano eh. Iba ang future sa ayan 62%. Ayan siya. So yun lang AJX at saludo sa inyong lahat at sana meron tayong natutunan ngayon sa araw na to. So ganun lang ang gagawin ko. Pero ang gusto ko kasi sa bawat buy ko nakikita ko nandiyan kayo para at least nakikita ko yung mga comment, no? Kasi may mga comment na hindi maganda, may mga comment na tawag dito na na-inspire sila, di ba? So katulad nito sa dashboard natin, sabi nila solid shoutout kay Den Diro Film, no? Solid nasa diskarte at tamang plano talaga boss, saludo sa iyo. Like natin 'yan. So boss, ask ko lang always abangan yung 40% bago ka mag-trade. Ako yes, 40% and then magka-cut loss ako ng 20%. Pero ang payo ko sa iyo, pare ko, huwag mong bantayan, hayaan mo lang. Ako, tingnan mo, hindi naman ako nagbabantay eh. Hinahayaan ko lang sila eh. Option 1 and option 2 yan. Option 1, 40. Option 2, 60. Di ba? Gainers trade, ano daw mangyayari sa gainers trade after bear market? Kapag nag-bear market na wala, gainers trade pa rin yan. May mga lumilipad. May mga gainers, may mga coin kasi na hindi naman nagbe-base kay BTC eh. Kahit drop si BTC, may lilipad. Tulad nung sinabi ko kanina, nag-drop si BTC, si Cent lumipad. Di ba? Paano yung iset yung cut loss? Set ka lang doon. Punta ka lang doon sa may TP tsaka SL. Lagay mo lang doon 20% to 30%. Di ba? Puti kakalipat ko lang na yung XM. Dati pa to. So yun lang sa ngayon at saludo sa inyong lahat, KGX. Sa mga wala pang Bitonix, no, tsaka BitGet, nandiyan lang yung link natin sa description mga kapatid. At ready tayo kasi anytime gagawa ako ng group, no? Para at least kahit papaano, lahat ng mga under ng link natin mga kapatid, ayun, kahit papaano, sila-sila yung mga nandoon. Kasi, syempre, doon ako mag-update nung mga bibili nating token. Ako, ang bibiling kong token pagdating ng bear season. Okay? Saludo sa inyong lahat.